bayan ay saying na dapat na talagang i-abolish. So meron pa ba ng leadership fund? Actually, sa 2026 budget, wala na. Kasi creation lang naman ito ni Secretary Bonoan in collaboration with the late Jose Cabral. So sa 2025, yun ang last na budget year. I believe sa 2026, wala na yung leadership fund. Pero sir, hindi ba siya illegal? Hindi man illegal, kaya lang improper. Why? Because district representatives are supposed to be members of the local development councils. Pag nag-deliberate, even in the barangay development councils, pwede sila magpadala ng representatives nila para makihalo sa discussion, deliberation ng local development plan. Sa municipal city, member sila. So, dapat doon sila nagdi-deliberate, doon nila nilalaban kung ano yung mga projects nila sa mga districts. Para na sa ganon, pagdating sa regional development councils, all the way up, provincial, regional, nandun na yung kanilang mga needs and priorities in the respective districts. Kaya nga nadi-disrupt because hindi sila humahalo doon and nababaliwala na yung output ng mga regional development councils. Kasi pagdating sa Congress, ang sinasabi ng mga district representatives, bakit pa tayo makikialam dyan? Pagdating naman sa Congress, tayo ang bida. So until such time, nag-deteriorate na nga na umabot na pati yung NEP. Hindi na kasama yun dun sa authorization phase na tinatawag. Kasi apat yung phases di ba? Preparation, authorization or legislation, implementation, yun yung babalik sa executive for implementation, and of course, accountability. Ito na yung oversight, COA, etc. So, kaya na-disrupt yung budget cycle o yung budget process because of this, shenanigans, so to speak. Yan po yung tinawag ni Cabral kay Tito Sen. Ganyan ba yun? Yan. Kasi pagka panalo ni Tito Sen, nag-text na nga si late Jose Cabral sa staff niya. No, sabi mo kay Senator Soto, meron siyang 500 na pang-allocable. And hindi nagsabit si Senator Soto. Pinakita niya nga sa akin kasi ako yung nag-chair ng Blue Ribbon. And of course, alam niyang active ako sa budget deliberation. Senator, bakit kailangan ng tanggalin yan? Nadi-disrupt na saka hindi dapat maki-dip ng fingers yung mga congressmen, mga senators sa budget preparation. Because that is within the domain of the executive, down to the local levels, mga LGUs. Dapat walang pakialam. Ang pakialam ng congressmen and senators, doon sa tinatawag na authorization phase, meaning legislation. Doon pwede mag-amend, aka insertion. Diba? Kasi kung doon pa lang sa NEP, naka-insert na, parang ito yung sabihin na natin, ito yung descendant ng pork barrel, which was outlawed way back in 2014, di ba? Outlawed na yan declared unconstitutional. Pero ngayon, naka-invento na naman sa halip na pork barrel, worse pa kasi ang pork barrel, doon na yung sa Congress Ito, executive domain pa lang, nandoon na nakialam na yung mga congressmen because ino-operan nga ng mga allocable. And what a term, alok. May nakikita yung dahilan o may nakikita kami sa senso na mag-conduct ng hearing pa ang Blue Ribbon Committee doon sa ni-review na yun ng Bunoan sa Sandigan Bayan. Well, it's the call of the new chairman. Kasi we're giving leeway to the chairman to call the shots. Kailan mag-schedule, kung mag-schedule, siya yun. Pero hindi nyo na kinagulat, sir, yun dahil kayo na nagsabi na halos lahat ng senator under 2025 budget mayroon. Hindi na ako nagulat kasi alam ko naman yun Di ba nga, nung sinabi ko yun, nagkatampuhan pa rito. So, sinabi ko naman, it doesn't automatically mean na mayroong misuse, kung mayroong allocable. Pero it is, it could open the floodgates sa abuse, sa corruption. Why? Kaya nga umaabot na ng meron tayo narinig na 11 billion, merong 8 billion, merong 6 billion, merong 4 billion. We never heard that before. During my first term here, standard yung 200 million per senator and 120 million yata or 70 million per congressman. Yun yung